Ako naaawa lang ako sa mga tao dito eh. Bumabalik na lahat ng mga masasamang gawain dito, no. Simulat umupo ito si BBM, bumabalik na lahat yung mga adik sa lansangan, yung mga snatcher, yung mga hold-upper, talagang pinabayaan na talaga yung responsibility niya bilang commander-in-chief. Hindi na secure yung mga tao ngayon. Kasi nga wala tayong leader na valiant at wala pang pakialam sa nagmamahala na presyo. Wala siyang pakialam sa mga tao sa mga naghihirap. So dito mo makikita yung president na walang gratitude at walang pakialam at walang malasakit sa mga mahihirap, no? So bumabalik na yung mga yung mga masasamang gawain. Before kay Panot, maraming tanimbala sa airport. Ngayon meron na namang nangyaring trahedya ngayon sa airport. Pagnanakaw ng mga authority doon, no? Grabe. So hindi na talaga safety ang ating mga mamamayan ngayon. So kailangan na talagang palitan tong president natin kasi hindi nga niya na prevent yung poverty natin, hindi din na prevent yung crime at pati yung mga authority na ngayon ay balasubas na. Sayang lang yung sweldo nila na milyon-milyon galing sa mga mahihirap pero walang ginawang mabuti, no? Simulat umupo to si Marcos, wala talagang nagawang kabutihan sa bayan. Puro nagmamahalan at kawawa pa rin yung mga mahihirap natin at saka hindi pa safety ang ating mga inusinting mga mamamayan na nagtatrabaho ng maayos para lang kumita, para ibili ng pagkain na nagmamahalan ngayon, na wala namang action despite of all the donation and debt na inutang niya sa Amerika na 4 billion of dollars. Imagine 4 billion. Kung marunong kayong magtotal, marunong kayong mag-calculate, no, kung hindi naman kayo bubutang nga dito, i-calculate niyo yung 4 billion, hindi million 4 billion dollars. Ilan yon na natatanggap ng ating president na inutang niya doon sa United States of America, doon kay Biden, at saan yun napunta. At hindi lang yun, marami pang nag-donate ng million of dollars. Ang nakakalungkot lang dito guys, hindi na prevent yung poverty, no? Lalong nagmamahalan lahat ng mga bilihin at hanggang ngayon nagmamahalan pa rin at walang ginawang aksyon or resolusyon sa mga nangyayaring ito. So kailangan na talaga i-impeach tong ating Pangulo dahil wala siyang ginawang maganda sa ating bayan, despite na tayo naman ay nagtatrabaho ng maayos at nakakalungkot, no, na hindi na tayo safety ngayon at lalong madumi ang bansa, lalo na sa mga authority na sinusilduan natin ng maayos, no? Ang laki-laki ng sweldo nila at hindi sila nagtatrabaho ng maayos. Hindi katulad ni Duterte guys, na napakabait ng ating mga authority, no? Talagang inaasikaso na maayos yung mga Pilipino at every time pag ikaw pumunta sa government establishment, sa mga government agency, asikasuhin talaga tayo agad-agad. Pero ngayon guys, binabayaan lang tayo like Dilawan before. So ang governance natin ngayon, walang pagkakaiba sa Dilawan. Ang worst lang dito, grabe yung mahal. Sa Dilawan hindi naman grabe yung kamahal Ngayon grabe yung mahal. Wala namang pandemya at napakaganda ng economics natin at tumatanggap pa ng malaking pera. Ang question natin dito, bakit hinahayaan pa natin to at bakit hindi tayo gumawa ng action? Tayo na yung gagawa ng action guys, ang taong bayan na, dahil walang action yung president natin sa magmahalan ng mga bilihin, sa mga crimes na grabe na ngayon at walang takot yung mga masasama na mang-hold up ng mga inusinting tao kahit sa publiko. So kailangan na nating umaksyon ngayon at para naman hindi lumala, no, at maging maganda ang ating nation. Pumili tayo ng president para maging maganda. Hindi naman sinabi na maging mayaman tayo, no? Pero kay Digong, napakayaman natin kahit walang kita yung gobyerno natin dahil pandemic at walang operation, shutdown yung economics natin, which is walang pera yung government natin, pero na-prevent naman yung crime at na-prevent yung poverty. Yung presyo ganun pa rin, steady pa rin, hindi nagmamahalan. Pero ngayon, which is grabe yung mahal, pero hinahayaan lang natin. Ewan ko kung ginawa nilang santo yung mga politiko, no, yung mga politiko lang yung umaman ngayon, kawawa naman yung mga mahihirap. Pumili po tayo ng president para maging maganda yung Pilipinas, hindi po maging ganito. Yun lang po yung advice ko sa mga tao na they make an action immediately of what happened in our country today.